DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Ha? 7 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes at 13 na ng Enero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt-hour ngayong Enero. Malawakang rehab ng Maharlika Highway sisimulan ng DPWH ngayong taon. Mayorya ng mga Pinoy naniniwalang makakalusot sa conviction ang mga tiwaling opisyal dahil sa kanilang impluwensya. Pangamba ng publiko sa super flu, pinawi ng isang health expert. Manila LGU inilunsad ang libreng gatas para sa higit 21,000 preschoolers. At 8 taong gulang na bata pinatay ng tiyuhin sa Laguna. Away bata tinitinang motibo sa krimen. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Kumpatsero. Ito po si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. May bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan na aabot sa higit 16 centavos bawat kilowatt-hour. Ayon kay Joe Saldariaga ng Meralco, bababa ang power rates ng 0.163 pesos kada kilowatt-hour sa billing period ng Enero dahil sa mas mababang transmission at generation charges. Sinabi ni Saldariaga na nakatulong din sa pagbaba ng singil sa kuryente ang mas mababang presyo sa spot market. Dahil dito ang isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, ikaw ba, gano'n ba konsumo mo parang Yuel? 180. So makakatipid ka ng almost 30 pesos a month. So kung 200 kilowatt-hour ay makakatipid ng 33 pesos. Kung 300 kilowatt-hours per month ay makakatipid ng 49 pesos. Sinabi ni Saldariaga na mas malaki sana ang bawas singil kung hindi lang sa mahinang halaga ng piso kontra dolyar. Alas 6:11 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Isang malawakang rehabilitasyon ang ikinakasa ng DPWH sa Maharlika Highway ngayong taon. Bukod dito, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na prioridad din ng ahensya ngayon 2026 na ayusin at kompletohin ang mga proyektong infrastruktura na napabayaan sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Dizon na milyon-milyong motorista ang dumaraan sa ilang dekada ng pangunahing lansangan araw-araw na nagpapakita ng pangangailangang ipagawa na ito sa lalong madaling panahon. Paliwanag pa ni Secretary Dizon, ang Maharlika Highway ay hindi pa nare-rehab. Simula nang ito'y maitayo, higit 40 years na ang nakakalipas simula nang matapos ito noong huling bahagi ng dekada 70. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin, milyon-milyon yan.
mula norte hanggang Mindanao. Mula Apari hanggang Mindanao. At yan is sira-sira all over the country. Hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas, pati sa Mindanao. At grabe ang kalbaryo, grabe ang hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Araw-araw, dahil sa ganyang sitwasyon ng Maharlika Highway. Aayusin natin itong Maharlika Highway, hindi lang sa Luzon, at sa Mindanao, ay sa Visayas, lalo na sa Samar, sa Leyte, at pati rin sa Mindanao. Ang tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ang totoo nun meron namang pondo ang DPWH sana sa maintenance ng hindi lang ng Maharlika Highway, pati ng iba pang kalsada. Kaya lang dahil dito sa kalokohan sa budget, yung original budget for maintenance ng mga kalsada, alam nyo kung saan dinala? Hulaan nyo, sa flood control. Anak ng bakang dalaga. Kaya yung mga tinamaan na magaling niya sa likod ng flood control sila din ang may sala dito po sa baku-bako, lubak-lubak na Maharlika Highway. Alas 6:13 na ng umaga. CS Balita. Aabot sa 51% ng mga Pilipino ang naniniwalang biggest factor na makakaapekto sa desisyon ng korte ang impluensya ng mga opisyal ng gobyerno para maiwasan ang conviction kaugnay ng kasong katiwalian na kinakaharap nila. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang 15 noong nakaraang taon, 25% naman ang naniniwalang makakaapekto sa desisyon ng korte ang quality of evidence laban sa naturang mga opisyal. Nasa 16% naman ang nagsabing ang tagal ng pagdinig sa kaso at 8% ang naniniwalang makakaapekto sa desisyon ang pagiging patas ng hukom na hahawak sa reklamo. Samantala, 44% naman ng mga respondent ang nagtitiwala sa justice system ng Pilipinas para mapanagot ang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Nasa 33% naman ang medyo tiwala at 24% ang hindi nagtitiwala na mapapanagot ang mga ito. Medyo medyo masakit to para sa ito magandang hamon sa judiciary to, mga kababayan. Napakagandang hamon. Chief Justice Alexander Hesmundo, ayan, mga maestrado ng Korte Suprema, mga maestrado especially ng Sandigan Bayan na siyang liliti sa kaso, sana po ay magpasya kayo ayon sa merito, ayon sa merito, ayon sa ebidensya, at hindi ayon sa lakas o impluensya ng nasasakdal. Alas 6:15 na umaga. Diyos maray na aga-aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Pinawi ng Private Hospitals Association of the Philippines ang pangamba ng publiko sa super flu. Ayon kay FAPI President Dr. Jose Rene de Grano, pareho lamang ang sintomas nito ng pangkaraniwang trangkaso. Gayunman, tinawag niya itong super flu dahil sa bilis nitong makahawa. Higit 21,000 preschoolers sa Maynila ang makatatanggap ng libreng gatas sa ilalim ng Your Milk, kaagapay ang Batang Maynila sa Paglaki, program ni Manila Mayor Isko Moreno. Layo ng inisyatibang ito na mabawasan ang kaso ng malnutrisyon sa lungsod at mabigyan ng sapat na nutrisyon ng mga preschoolers sa public daycare center sa Maynila. Inilunsad ito ni Yorme sa Barangay 137 Balutondo kahapon, katuwang si Vice Mayor Chi Atienza at iba pang opisyal ng pamahalaang lokal. Sa tulong ng Your Milk program, ang mga bata ay mabibigyan ng libreng fresh at ito importante, Yuel, bagay na bagay sa ito, locally produced na gatas, hindi pala to imported. 3 beses sa 1 linggo sa loob ng 90 days. Ang tanong ko, ano ba to? Gatas ba ng baka to o gatas ng kalabaw? O gatas ng kambing? O gatas ng manok?
Giit ni Yorme, makatutulong ang pag-inom na hindi yung nando sa label ano ba yan, mother? Kalabaw ba yan o baka? Yung may sungay Oo, palagi ki baka ano. Ayan, nilakihan tuloy. Baka. Hindi, magkamukha yung baka sa akal. Mukhang kalabaw din Di ba mukhang kalabaw Oh, palagay ko kanyan Ay, si Henry, tanong mo kay Henry, kalabaw ba yan o baka? Gatas ng kalabaw o gatas ng baka? Ayan na. Hula. Tanungin nga natin si kambing. Kalaking kambing. Ako, bias ako sa gatas ng kalabaw at doon kami laki sa laki, mother, laking kuwang kami, Lakaska. Hindi Alaska, Lakaska. Lakas kalabaw. Higit po ni Yorme, makatutulong ang pag-inom ng gatas sa early childhood development ng mga bata, lalo na sa pagpapatibay ng kanilang mga buto at pagpapalakas ng immune system. Alam niyo, sobrang importante po ng gatas naalala ko tuloy, Billy, naalala ko tuloy, yung kwento ko dati yung dating congresswoman ng Pangasinan, yung asawa ni Congressman Marco Juangco, si Congresswoman Kimi Juangco. Meron daw siyang nakabidahan na mag-asawang taga-Europa. Pero mga citizen na sila doon, mga citizen kaliliit. Mga Pilipino, mag-asawang Pilipino na nasa Europa. Ngayon kaliit, pinakilala daw sa kanila yung anak nung mag-asawang maliit lang, Pilipino, yung typical na Pilipino na mga yung tatay ay 5'5", yung nanay naman ay mga 5'2". Ang anak daw ay 6-footer. Sabi niya, ba't kayo nagkaanak ng 6-footer? Laki, parang point guard ng Chicago Bulls. Alam niyo ang sabi daw sa kanila, pinapainom ho kasi namin lagi ng gatas. Alam niyo kung anong gatas? Gatas ng baka doon sa Europa. Alam niyo ginawa nitong mag-asawang Kimi at Marco Juangco ay nag-angkat sila ng baka para paramihin sa Pangasinan. Kaya yung baka na yon, as in dumami, naging parte ng feeding program ng mga bata doon. Kaya ang lalaki na ngayon ng mga taga-Pangasinan. Tingnan mo si Mark Pingris. Laki. Si Danny Ildefonso, di ba? Taga saan ba si Danny Ildefonso? Pangasinan. Hindi, pero hindi siya yung minom ng gatas ng baka. Ibig sabihin, sobrang importante po talaga na meron pong iniinom na gatas. Lalo na, ang dami pong mga pag-aaral, hindi lang ng DepEd, pati po ng National Nutrition Council, na dumadami po ang mga batang stunted ba tawag doon, yung bansot. Tako, yung bang dahil kulang nga sa nutrisyon, hindi na nakuhan lumaki. Kaya Yorme, ayos yan. Ayos yung ginawa mo na yan. Ayos, palakpakan. 6:21 na ng umaga. Susuno, Tito Bo. Nako, ano nangyari dito? Meron daw pong isang batang paslit na pinaslang ng sariling tiyuhin. Naku, bakit naman? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam, Jap, Ithun, 6:21 ng umaga. Kalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero?
Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. 2x2 kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:25 na ng umaga. Magandang umaga po kay Director Martin Despi ng Environment Management Bureau ng DNR dyan sa Region 3. Ay, Director Martin Despi, ang hindi uubra dyan, hindi makakalusot dyan yung mga may problema sa ECC. Ano? Yung ECC. Hindi ba yung gumuho dun sa Cebu, ano ba yun? I'm sure may ECC naman yung landfill na yun. Ano kaya nangyari? Director Martin Despi, kumusta ba yan sa Region 3? Alas 6:26 na umaga, lakyam diaplakhun. Isang 8 taong gulang na bata na unang iniulat na nawawala ang natagpuang patay sa isang damuhan sa San Pablo City, Laguna. Sa investigasyon ng San Pablo City Police, brutal ang ginawang pagpatay ng suspect na tiyuhin pala ng biktima dahil tad ng taga ang iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ang ugat ng krimen, nagalit ang tiyuhin sa pamangkin dahil inaway nito ang kanyang anak. Sus Mariano, kain doon naman, oh. Ano ba namang klaseng magulang ito? Ilang testigo ang nagsabi na nakita nila ang suspect na hinahasa pa ang itak nito bago nangyari ang krimen at nakita rin nila na duguan ang suot nitong damit ilang oras matapos matagpuan ang bangkay ng bata. Ito dapat may matutunan ang mga magulang dito . Minsan kasi yung mga bata sadyang makukulit yan. Nag-aaway nga yan . Di ba? Minsan mag-aaway yan dahil sa lastiko, yung goma. Mag-aaway sa text. Ngayon ang uso. Sabi siguro nyo, ba't ang mga sample ni Katunying nung panahon yata niya ito . Mag-aaway sa tumbang preso, mag-aaway sa sipa. Ayan yung mga mag-aaway sa luksong tinik, luksong kabayo, luksong baka, ano. Talagang ganoon, bata yun . Basta silang mga bata nag-away, pamisa-minsan talagang nangyayari yun. Ngayon sigurado yung iba nagpinag-aawayan, gadget, ano. Kahit magkakamag-anak pa yan, magpipinsan, nag-aawayan. Pero tayo mga magulang, huwag tayong makikisali dun sa away ng mga bata. Siyempre, kakampihan mo yung anak mo. At eto matindi, kinampihan mo na yung anak mo, ipinaghiganti mo pa. At hindi lang basta, anak ng baka, Ay, nako, napakalupit ng pangyayari. Umarangkada na ang katiting na taas presyo ng produktong petrolyo. Parang naliliit ang katina dito sa dagdag presyo . Buti nga at katiting. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya na langis, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centimos naman ang kada litro ng diesel. Umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong bundok ng basura sa Binaliw Landfill sa Cebu City matapos ma-recover ang 2 pang bangkay sa gitna ng isinasagawang search and rescue operations. Patuloy naman pinaghahanap ang 26 anyos na iba pang o 26 na iba pang nawawala kasunod ng malagim na pagguho ng landfill sa barangay Binaliw noong Linggo. Kabilang sa nasawi si James Carl Andrino, 26 anyos, ang supervisor ng pribadong landfill site na nakatakdasa ng magtrabaho sa ibang bansa at iniintay na lamang matapos ang proseso ng kanyang mga papeles. Ang isa pang nasawi na si Rowena Ranido ay buhay pa ng matagpuan ng mga rescuer ngunit hindi kaagad ito nailabas kaya binawian din ng buhay kinalaunan. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, magpapatuloy ang search and rescue mission habang may senyales na may buhay pa
sa Gumuhong Landfill. Pinatawan po ng cease and desist order ng DNR Central Visayas ang Prime Integrated Waste Solutions, ang operator ng Gumuhong Landfill sa Binaliw, Cebu City. Dahil dito, tigil operasyon na ang naturang waste landfill para bigyan daan ang isinasagawang rescue, retrieval at clean-up operations. Pinapaharap din ng DNR Region 7 ang naturang kumpanya sa isang technical conference para mailatag ang mga detalye ng operasyon nito at magsumite ng compliance plan sa loob ng 90 araw. Itong landfill na to sobrang importante na may landfill po sa mga kanayunan at sa mga probinsya, at hindi lang dito nga sa Metro Manila, di ba? Ang landfill na ginagamit natin diyan sa Montalban, Rizal. Imagine kung wala pong landfill, baka mamaho po tayo, no? Wala tayo mapagtatapunan ng basura. Kaya lang, kailangan nating malaman ano ba nangyari. Ano ba nangyari? Nanong malyari, habe? Kasi may mga buhay pong nawala. Laktiampo 6:30 na ng umaga. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Lakyam Sam Ithun 6:31 ng umaga. Latay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang nirelieve sa kanilang pwesto habang patuloy ang investigasyon sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang pag-aalis sa 4 na regional directors, 2 ang assistant regional directors at 2 district engineers ay bahagi ng major reforms na kanyang ipatutupad sa ahensya. Bukod dito, tinanggal din ni Dizon ang 3 district engineers matapos hindi maabot ang mga kwalifikasyon ng Civil Service Commission. Sinabi ni Dizon na unang batch pa lang ito ng mga opisyal na sinibak sa iba't ibang kadahilanan habang patuloy ang paglilinis sa DPWH na siyang sentro ng investigasyon sa malalaking anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ay, yung mga taga-barangay San Jose,
Barrio San Jose, dyan sa Mandaluyong. Andyan po si Sherwin Alfaro at mga katropa at naghahanap kami ng mabibigyan ng pera. Lakasan nyo lang po yung mga radyo o kayo nanonood kayo sa TV. Tawagan nyo lang po yung pansin niya para po kayo ay magkaroon ng chance na manalo ng limpak-limpak na salapi at regalo. At ano ba ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Iyon, ang ating pong word of the day ay relieve. Ano ba sa Tagalog, Jeric, yung relieve? Diba? Kaya nga may sinasabing, it's a sigh of relief. Ibig sabihin, nakaihi na siya. Nakaihi. Ay, salamat naman, oh. Ay, kanina pa ako ihi. Napaka-traffic, hindi ka makaihi doon sa loob ng sasakyan mo. Pag nakakita ka ng gas station, pag ihi mo, ay, naku, salamat naman, oh. Nakaihi din. Yun ba yun? Yun ba yung relief? Hindi pala. Bira. Ang sabi nitong si Jeric Rabal, ang Tagalog ng relieve ay to relieve is to remove, tanggalin o alisin sa pwesto. Pagka past tense, relieved, ibig sabihin tinanggal o inalis sa pwesto. Yun. May mga nirelieve. Alam nyo kwanto pagdating po sa gobyerno, it's a little bit technical and somewhat legal. Complex. There are complexities when we use the word relieve. Kasi ang media, pag sinabing nirelieve ang isang opisyal ng gobyerno, isa lang ang gagamitin ng media doon, sinibak. Sabihin natin, sinibak. Ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin sa sinibak, tanggal na. Wala nang pag-asa pa. Wala nang balikan. Parang ganon. Hindi ang relieve po ay... merong nire-relieve dahil sa baka bibigyan ng pagkakataong ma-promote, 'di ba? Nirelieve ka muna sa isang pwesto na yan, Kernel, para magkaroon ka ng chance na makapagpahinga at nang ikaw ay ipopromote sa ibang posisyon. Ano ibig sabihin? Sinibak ba 'yon? O hindi. Kaya mabuti na banggit natin tong salitang relieve na 'to relieve. Pero pagka natanggal ka sa pwesto mo, halimbawa, nirelieve ka hindi naman dahil sa katiwalian. Nirelieve ka dahil to give way to an impartial investigation, hindi naman ibig sabihin na tiwali ka na. Pero sa media, ang presentation nun, sinibak sa pwesto dahil sa pagkakaugnay sa flood control project. Kawawa naman yung natanggal na opisyal. Kawawa naman Ay, nako, buhay. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ay, magandang morning kay Justice Senerhito. Napakalaki ng papel ngayon nagagampanan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan. Marvin Gaye. Tama ba, Mother? By next week ay mag-uumpisa na yung trial? Yung trial ni Wednesday, next week, ni Congressman Saldi. Paano yun? Will he be tried in absentia? Dahil wala siya maaari bang litisin ang isang tao in absentia kung hindi pa siya naisa sa ilalim sa jurisdiction ng husgado? Kailan ba mapapasa ilalim sa jurisdiction ng husgado ang isang nasasakdal? Kapag siya po ay humarap na sa husgado. Halimbawa, kung may warrant of arrest, humarap siya sa husgado at nagpiyansa siya, nasa jurisdiction siya ng husgado. Ano pa yung isang paraan na pwedeng yung trial in absentia? Kung siya ay halimbawa, kung fianceable yung bailable yung kaso niya, kailangan siya muna ay mabasahan ng sakdal, 'di ba? Kapag binasahan ka ng sakdal, ikaw ay magsasabi ng
Guilty or not guilty? I plead not guilty, Your Honor. Yo. Kapag ka nagkaganon at ikaw umiskierda na, tapos hindi ka na humarap sa mga paglilitis, pwedeng magdesisyon ng husgado na ikaw litisin in absentia. Pero sabi nga ni Justice Henergito, hindi pwede by in absentia itong si Isaldico. Kailangan ma-arrest muna siya. Marami kasing nasusumbatan tuloy ang pamahalaan. Well, ito po pagtatapat ko sa inyo ha. Wag namang magtatampo sa akin yung mga taga Sandigan Bayan, ano? Wag magtatampo. Pero aking nabalitaan sa ilang maestrado ng Sandigan Bayan na kayo daw nagtatampo o nabubusit kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bakit naman kayo mabubusit at magtatampo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Yun po ang tanong ko. Abay, alam nyo ang sagot ng ilang maestrado na nakausap natin. Akala yata ni Ombudsman under niya kami Announce siya na mag-i-issue ng warrant of arrest na ganito. Bakit? Pagka ba nag-file sila ng indictment sa amin against certain individuals, automatic ba na mag-i-issue kami ng arrest warrant? At nagbigay pa siya ng petsa? Bakit? Tauhan ba niya kami? Sabi nung ibang mga justices ng Sandigan Bayan, no? Naku naman, talaga namang magtatampo pagka ganun, ano? Alam nyo, eto ang proseso sa husgado. Yung ombudsman kasi sila yung pinaka-piskal. So kapag ka po may nakita silang probable cause, ipa-file po nila ang kaso, ibig sabihin yung indictment ay dudulog nila sa husgado. Pero tandaan po natin, hindi porket sinabi ng piskalya na, Your Honor, may probable cause dyan, sasabihin na ni Your Honor na eto ang arrest warrant. Hindi po ganon. Ang totoo po nun ay may tinatawag na independent judicial determination of probable cause. Ibig sabihin, yung husgado mismo ang titingin, meron bang probable cause para ako'y mag-issue ng arrest warrant laban sa taong ito? Ayun. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ano kaya ang mangyayari sa ating kongreso kapag dalawa ang ini-impeach? Ano? Halimbawa, ala na magagawa ang kongreso, ano? Halimbawa, sinampahan ng impeachment complaint, yung valid impeachment complaint. Alam nyo naman, sa ating pong konstitusyon, sino man, halimbawa ako, ay maaaring maghain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer, kabilang na ang Pangulo, pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at iba pang mga maestrado ng Korte Suprema at mga Constitutional Commission officials. Yan na po. Pwede akong magsampa ng impeachment provided meron pong isa o higit pang congressman ang mag-e-endorso nito. No? So yun po yung proseso ng impeachment. Isa sa mga proseso, pero may iba pa. Pero kung ganun pong proseso, halimbawa hindi ba ang daming galit kay Pangulong Bongbong Marcos at marami ding galit kay BP Sara? Sa dami na yon, pwede silang mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at kay Vice Presidente Sara Duterte. Oras na may mag-endorso, dadaan na sa proseso kagaya nung isinasaad sa desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon na dapat daw po ay dumaan sa proseso ng pagdinig sa Committee on Justice. Ibig sabihin, hindi po idinaan sa Bicol Express. Hindi sinakay sa Bicol Express. Imagine ninyo kung dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay sasalang sa impeachment proceedings, sabay. Of course, hindi naman sila magkasama sa isang hearing. Ibig sabihin sabay silang sinampahan, gugulong ang proseso. Ano kaya mangyayari sa bayang ito, ano? What will happen to our nation
Are we going to the dogs? Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Kabilis ng oras po natin. Mr. Jalomtang, Achi, Ahya, Achi Edringo, Lakyam, Go Chaphun. 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Komentaryo. Dos por dos. Mga kumbatsero, pagkabilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ano, ang hirap pa. Yung iba yung babayaran natin, iba yung pupuntahan, iba-iba pa yung due date. Kung saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, sayang ang oras, pati pamasahe, Pero ngayon, hindi na po kailangan yan. Meralco, current o overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat na yan. Nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Napakainam, isang lakad lang, bayad na lahat. Aba, tipid sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan po ang praktikal. Yan ang diretso. Serbisyong hindi ka pa iikot-ikutin. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? Abe, 28 years na po nating kaagapay, nating mga Pilipino sa bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por Magandang umaga pala kay Attorney Mucha Alabanza at kay Kuya Archie Hernandez ng NGCP. Nakatutok pala sa atin ng mga taga National Grid Corporation of the Philippines. May nagtatanong lang sa atin dito. Sayang at hindi natin naitanong kay Secretary Banoy Lopez kahapon, ano na raw ba nangyari doon sa isang undersecretary ng DOTR, naalala nyo po, undersecretary ng DOTR na bumaba pa nung ang kanyang driver ay nasangkot sa road rage incident dyan po sa Quezon City. Ang tinutukoy po ay si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso. Ha? Nakabalik na? Nakabalik na siya? Bakit? Nasagot na ba yung tanong? Nasagot na ba yung tanong kay Yusek Ricky Alfonso? Paano nakabalik? Akala ko babay na sa DOTR pagka mga ganon. Mr. President, baka naman hindi nyo alam yung pangyayari. Yung pong Lexus na SUV na sakay-sakay po niya ay hindi po sumusunod sa batas. Una-una, may blinker, may wang-wang at kung ano-ano pa. Yun ang una. Pero ang higit na importante po doon, Mr. President, dito kay Yusek Ricky Alfonso na ito, hindi po sa kanya yung sasakyan. Yung sasakyan po na pinagamit niya, nilalagyan niya ng blinker at iba pa na bawal sapagkat supposedly ito po ay pang pribadong mamamayan. Hindi naman po pula ang ang plaka nito at lalong hindi naman to law enforcement agency ang may-ari. Aba, ito po ay isang sasakyan na ang may-ari ay involved sa, tanungin niyo kung saan, involved sa insurance ng mga sasakyan. Ibig sabihin, pinahiram ba ito sa kanya ng insurance company? O ibinigay ba ito sa kanya ng insurance company? O ibinenta ba sa kanya ito ng insurance company na hindi lang naililipat pa ang ownership? Yan po yung mga tanong na dapat. Kaya lang, nung siya ang alam ko sinuspindi ito nakabalik na pala. Pambihirang patiso. Kaya ang ating mga kababayan nawawala ng tiwala sa gobyerno.
yung pong mga ganito, yung mga nang aabusong ito at hindi nga natin natapos eh. Dapat natapos po investigasyon dito eh. Ano ba ending ng investigasyon dito? Ba't nandiyan na naman siya? Ano yon? To wreak havoc? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Katonying at ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2! 2 por 2! Ay, binabati natin pala, ngayon ay January 13. Bukas, birthday ni Ninong Ramon S. ang RSA. Happy birthday po. Sana'y okay po kayo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan. Itong mama na to, ang dami nagtutulak sa kanya na RSA for President Movement. May ganon? Siguro yung mga kababayan natin ay nakakapag-isip na kung ibibigay uli natin sa mga politiko, lalo na yung may mga bahid na politiko, ang trangko dito po sa ating pamahalaan, saan kaya tayo pupulutin? Di parang saging lang na nilagyan mo ng lumpia wrapper at naging turon. O kaya saging na inilubog mo sa asukal at saka po inilubog mo sa mantika at tinusok mo ng barbecue stick, naging banana Q. Parang pare-parehong saging din no? Kaya siguro yung mga kababayan natin malapit nang mawala ng pag-asa, Wag naman sana, wag kayong mawawalan ng pag-asa, mga kababayan. Itong bansa natin malay nyo, makachamba rin tayo. Nakakachamba rin tayo. Alam nyo, minsan napapagod din yung mga pagsubok Pagkatapos ng pagsubok ay mga biyaya na ang tatamuin natin. Konting tiis pa, mga kababayan, RSA, happy birthday po sa inyo. And gaya nga ng sinasabi lagi ng mga bumabati ng happy birthday, may you have more birthdays to come. Nang maiba naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit na Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Secretary Vince Dizon naglilinis sa DPWH, ilang opisyal ni-relieve. 59% ng mga Pinoy tiwalang mapaparusahan ang mga opisyal na sangkot sa flood scandal. Sandigan Bayan, sisimula na ang paglilitis kay Zaldico sa January 20. Paano yun? PBBM hindi daw po nagpasindak, handang harapin ang ikinakasang impeachment laban sa kanya. Dalawang opisyal ng Bureau of Fire Protection sibak sa pagtanggap ng kickback mula sa overpriced fire extinguishers.
Bilang nang nasawi sa mga gumuhong landfill sa Binaliw, Cebu, umakyat na sa 11. At higit 100 pulis pumasa sa 2025 bar exams. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang ang ating mga pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ang tanong, may nanalo na ba? Meron na, sabi ni Sherwin. Nandyan siya sa Barangay San Jose, Mandaluyong. Sherwin, go, go, go! Yes, Katunying, magandang umaga at syempre nandito tayo sa Barangay San Jose sa Mandaluyong City kung saan maganda ang bentahan ng white crystalline na nakasupot, nakasashay. Ayan, no? Naku, mukhang andyan ba yung mga taga-PIDEA? Wala pang pideya. Wala pang Pero dito ka lang makakabili ng mga crystalline na powder na nandito sa sachet. Ano ba Ayan, yan? no? Asukal. Asukal. Ang mura ng asukal daw ngayon. Tanong mo nga kay ate kung talagang... Magkano isang ganyang asukal? Dos lang po. 2 piso lang, kaya piso. pinakamura. Magkano ba 1 kilo ng asukal ngayon, ateng? Sa white sugar, 80. 80. Bumaba na, Opo. Bumaba. Umabot na 100 yun bumaba naman. Oo, ayun. Ay, taga muna. Ano ho pangalan ninyo? Nel Marisoco po. Ayan. Aba, kaano nyo si Gas Abelgas? Di ko po alam. Soko? Soko ba? Soko? Yes po. Soko. Scene Scene of of the the crime crime operatives. Andito tayo sa Mandaluyong kung saan kaninang madaling araw inabutan natin Ayan. si ate na nagluluto ng mga ulam. Ang kanyang mga naluto, Ayan. isang pata, Ayan. meron pang sisig, Sarap ng pata, oh. meron pang sisig. toge, Oh, tarap. at meron pang upo. Naku, sarap, oh. Pampabait. Ang pinakamabait na ulam, opo. Nagulat. Ano ba ka? siya. Ba't sinaniban Nakatulin siya. Pare Sa ka kanyang sinaniban cellphone. tong mga Ayan. to. Alam mo ito Ayun, pinapanood niyang mabuti yung medyo delayed lang ng konti doon sa sa cellphone Sa niya. cellphone, Ayan, oo. oh. Pero Oo. yan ang malakas ang pinapanood niya tuwing umaga. Sino pa po dito tuwing umaga na announcer? Si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. ang aga niyang gumising, ha? Opo. Ang aga- Maaga po, sir. Kayo ba mismo namamalengke? Opo, namamalingke, mga 3 a.m. 3 a.m. pa lang. Opo. Saan po kayo namamalengke? Doon po sa Kalentong Market. Sa Kalentong. Mura ba doon sa Kalentong? Medyo mas mura po yung mga gulay. Ayan. Tapos, pag uwi nyo, kayo pa nagluluto. Opo. Wala kayong katulong. Wala naman po. Ayan, din naman nito si ating para naman pinapahangaan nyo kami dyan sa kasipagan nyo. Ang mister nyo, ano trabaho? Nagtutulong kami dalawa po. Nagtutulungan po pagluluto. Okay. Yung mga anak, ilan pang anak nyo? 3 po. 3. Oo. Opo. Malaki ba ang puhunan sa ganyang karinderya? Yung tama lang po. Meron ba kayong mga upuan dyan, mga lamesa, ganon? O nagbebenta lang kayong lutong ulam, walang kainan dyan? Meron naman po sa labas, mga apat lang ang makakain. Ganon. So, Opo. mas kwan yan, mas take out, Mas take out. Opo, mas marami ang take out po. Mas marami ang take out. Malaki ba puhunan sa ganyang negosyo? Tama lang po, Sir Anthony. Mga gaano kalaki po? Sa araw-araw, nasa 4,000. 4,000. Opo. Isip-isipin nyo. Tapos, pinapaikot nyo na lang yung inyong benta. Opo, no? yung benta. Yung Yun naman benta. ang ipang sa kinabukasan. Ayun. Matagal nyo na po bang negosyo yan? Opo, matagal na po. Nasa 7 years na po, mahigit. 7 years. Okay naman. Okay naman po. Oo. Nako, Sherwin. Ano nga uli pa first name nyo, ate? Ate
Nelma Ros. Nelma Rose. Nelma Rose. Nelma Rose. Yan, si Oh, Ate Nelma Rose. Alam mo kung ano nagpapaswerte sa kanyang negosyo? Ano? Meron siyang pinya. Ano yun? Yung pinya nasa yun ang patis. pinya, ang tindi. Oo, Hindi, pero pinya. Ano yan? Talagang natutuwa prutas ako. Pinya. Sherwin, Yung ng pinya. Sherwin, natutuwa ako kay Ate Nelma Rose. Ano pangalan ng asawa niyo? Ariel. Ariel. Oo. Mga anak niyo nag-aaral pa? Opo, nag-aaral. Nag-aaral. Yan si Kuya Ariel. No? Anong, Nag-aaral pa. anong grade? Yung panganay po, graduating na po, BS Chemistry. BS Chemistry. Tapos, yung isa, Yung pangalawa, Agriculture. Tapos yung pangatlo, K11. K11. Grabe, ang galing. Partner, bigyan mo ng 5,000 yan. Dahil dyan, ito, meron ka 1, 2, 3, 4, 5,000! Thank you, si Anthony. Thank you, DCRH. Thank you. Talagang pinangarap ko to, pinagdasal ko to nung December pa. Gustong-gusto makita si Sherwin. Opo. Ako Hindi ko tapos na Pasko. hindi. Nakapasko pa. Hindi Sa DCRH, salamat po, DCRH. hindi nakakatuwa kasi yung ginagawa niyo, napakasipag niyo ha. Yung ibang mga kababayan natin, reklamo ng reklamo, pero hanggang ngayon nagkukwentuhan tayo, nakahiga pa. Kayo alas 3 ng madaling araw, nasa palengke na kayo. At pagkatapos nun, hindi naman kayo magpapahinga, magluluto pa kayo. At pagkaluto, nagtitinda pa kayo. Titinda po. Kaya mabuhay ang mga soko. Salamat po, Sir Anthony Taberna, Sir Jerry Baha. Thank you. Salamat. Thank you po sa inyo. Maraming Sir salamat. Sherwin Alfaro, thank you. Ay, naku, hindi pa tayo Hindi pa tapos, Sandali. hindi pa tapos, May premyo pa. Pagdakuhan yung ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Relieve. Release. Dahil Yun. nakuha ang ating word of the day. Ito meron kang DCRH mini component. Yun. At syempre meron ka rin pang medyo noche sa Chinese New Year. Ito na ang DCRH grocery at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula ang Ayan. Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, marami kang malalaman dyan. Oh, thank you, Pride. Thank you, DCRH. Thank you po talaga, Sir Anthony. Thank you po. Yes, sir. Yes, ma'am. Maraming salamat po at sana dumami ang lahi ninyo. Yung anak nyong chemist, sana maging matagumpay siyang chemist. Yung Sana po. agriculture, nako, makakatulong siya Opo. sa pagpapalaganap ng mga mas maraming pagkain ng mga Pilipino. At yung grade 11, ano pangarap nun? Yung flight attendant po. Flight attendant naman. Diba? Sabi niyo, magtagumpay po sana kayong lahat. Thank you, thank you. Sana po, sir. Thank you po, sir. Thank you. Thank you, DCRH. Thank you. Thank Naku, you. maraming salamat Anthony. Isa na naman kababayan natin Kababayan. ang nailigtas Yeah. sa kahirapan ng ating programa. Isang Mrs. Soko ang nanalo ng 5,000 dito lang sa Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Ako naman, Sherwin Alfaro, Buset. DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buset. Maraming salamat, Sherwin. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Alam niyo kung bakit? Sasabihin siguro na iba, meron nang hanap buhay yun nabigyan pa natin. Hindi po. Na-inspire po kami. Teka muna. Na-inspire po kami dito kay Ate Nelma Rose. Nelma Rose. Na-inspire po kami sa kanya. Ubusin natin yung lakas natin sa pagsisipag para sa ating pamilya. Huwag nating ubusin ang ating lakas sa karareklamo. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 na ng umaga, tuloy ang mga balita sa mga pangunahing balita. Sinibak sa pwesto ang 2 opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa mga overpriced na fire extinguisher. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, lumitaw sa kanilang investigasyon na nagsabwatan ang inspektor at supplier na magkamag-anak pala
para pwersahin ng may-ari ng gusali na bumili sa kanila ng fire extinguishers. Sinabi ni Remulla na ang mga nag-a-apply ng BFP permit ay sapilitang pinabibili ng fire extinguisher na kung hindi doble ay triple ang orihinal na presyo para hindi ma-delay o ma-deny ang kanilang business at building permits. Batay sa regulasyon ng BFP, ang mga fire inspector ay hindi pinahihintulutang mag-alok o mag-endorso ng suppliers dahil ito'y maituturing na unethical at maaaring maging ugat ng katiwalian. Bagamat hindi binanggit ang halaga ng kickback na natanggap ng mga sinibak na opisyal, tiniyak ni Remulla na mananagot din ang iba pang sangkot na opisyal. 109 na tauhan ng PNP ang pumasa sa 2025 bar examinations. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ito'y maituturing na proud moment para sa buong hanay, lalo't batid niyang hindi madali ang makapasa sa bar exam. Gate ni Nartates, lalo pang naging makabuluhan ang naging tagumpay ng mga naturang pulis dahil nagawa nila ito habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa bayan. Umakyat na sa 11 ang bilang ng mga naitalang nasawi mula sa gumuhong landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Cebu City Councilor Dave Dumulak, 58 gulang na katawan na isang babae ang na-recover mula sa gumuhong bundok ng basura pasado alas 2 ng madaling araw. Dahil dito 25 na ang nananatiling nawawala at 18 ang nasa ospital. Ilang mga 258 early this morning, naka-recover na rin tayo ng number 11. It's a 58 years old female. So, isa na po. 11 na. Isa na. So 25 na lang. Missing, 25 25 na lang yung missing. Okay. At saka yung nasa hospital, 18 patients. Okay. Admitted. Ang tinig ni Cebu City Councilor Dave Tumula. Kumpiyansa pa rin ang mayorya ng mga Pilipino na mapaparusahan ng mga sangkot sa flood control mess. Sa ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia nitong Disyembre, 59% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian kabilang mga opisyal ng pamahalaan. Gayunman, mas mababa ang naturang rating sa 71% na naiulat noong September 2025. Samantala, 13% naman ang nagsabing makakatakas sa pananagutan ang mga tiwaling opisyal, mas mataas kaysa sa nakaraang 8% lamang. Tumaas din sa 28% mula sa dating 21% ang mga nagsabing hindi nila mawari kung mapapanagot o hindi ang mga sangkot. Nagbabaga pa rin ng mga balita dito sa 719. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Balita! Alas 7:25 ng umaga. Ang daming nakaka-relate dito sa mga may-ari ng establishment na taon-taon ay nagre-renew ng business permit, at doon naman sa mga nagpapatayo ng mga gusali, kailangan nilang makakuha ng building permit, at hindi po maaaring maibigay yung mga nabanggit na permit kung walang fire clearance. Dati kumbaga napagtatampulan na lang tampulan na lang ng katatawanan na ang mga bumbero ay marketing officer din o account executive ng mga manufacturer at dealer ng fire extinguisher. Akala natin natigil na yon, hanggang ngayon pala. Akala nyo sasantuhin kayo ni DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning, Katunying. Narinig ko si Jerry, may karamdaman. Magandang morning, Jerry, kung nasaan ka ba? Opo, alam nyo naman, 3 linggong nag-honeymoon yun. Nung pagpasok, patampata ang katawan. Baka bagsak ang pantalon, hindi na masuot.
Yan ang hirap. Yan ang hirap pag wala ka sa huntahan, ikaw ang magiging paksa ng kwentuhan eh. Tinatanungan nitong si Secretary Art Tugade na nag-birthday no isang araw kung paano daw ba pumupunta dito sa studio si Jerry. Patayo daw ba o pagapang? Papadala ako wheelchair bukas. Ay, nako. Secretary, mapuntahan po natin itong no laughing matter tungkol sa Bureau of Fire. Pambira, hanggang ngayon pala ito ay nangyayari pa rin, Sec. John Vic? Alam mo, Katunying, ang gobyerno natin, hindi uubra ang memo lang. Hindi uubra ang command conference. Sabi mo, tama na. Yung talkies, walang bisyo yan. Walang bisa. Kaya, minabuti ko na, sabi ko, tama na yan. Ang estimate ko na kinukubra ng fire department every year sa mga negosyo dito sa Pilipinas, lalagpas ng 15 billion pesos. 15 billion. Ano po yun? Ano po yung 15 billion na yun na kinukubra? Ito po ba ay paki-breakdown ninyo? Ano ba yan? Meron tayong katulad ng isang building na huli namin sa Quezon City. Kinikikila nila ng 13 million para sa fire extinguisher pa lang. Meron pang 70 million para sa sprinkler system ng buong building. Mahal yun eh. Mahal din yung sprinkler system, ha? Mahal yun. Sila dapat ang mga kontrata. Hindi sila pumapayag na hindi sila. Anak ng baka. Isa pa lang yun. Imagine mo ang 300,000 negosyo dito sa Metro Manila pa lang. Nandiyan, aabot mga 500,000 negosyo. Yung small, medium scale lang tinatamaan ng gusto dito eh. Hardware dyan, beauty salon dito, lahat yan. Law office dyan, papasok ang, para may occupancy permit kayo, papasok ang inspector. Sasabihin, ay, defective na ang fire extinguisher. Kailangan palitan nyo na. Pero kailangan gantong klase. Bibili kayo dito. Ang presyo nila times 2, times 3. Walang yan. Kung bibili ka sa SM. Tapos hindi nila ibibigay yung occupancy permit, yung fire hazard permit, kung hindi ka kukuha sa kanila. Kung nakakasawa na. Kahit naman hindi pa talaga expired yung fire extinguisher, pwede pa, pero gusto nila palitan na at sa kanila pa supplier. Oo, sa kanila pa supplier. Meron pa silang fire truck. Ang fire truck overpriced yan kasi sa akin, ha. Dito mo sa akin ang kapal na mukha ng hayop na Bureau Fire Chief natin. Dumaan ng tao niya sa kaibigan ko. Inoffer ako ng 1.5 million kada fire truck. Teka muna. Tinigil ko, sandali lang. Kailan yan? Nung gobernador kayo? Kung December. December lang. Walang ya talaga. Teka muna. Ito na, sabi ko nga sa'yo, mas korap pa ang BSP kaysa PNP. Ang PNP, tumigil lang sa drugs yan. Tapos na lahat yan. Hindi na sumasangkot yan. Wala nang EJK. Wala nang gun for hire. Ito, kawalangyaan talaga ang ginagawa ng BSP. Nakakaawa ko sa mga negosyante. Nakakaawa talaga sila. Teka muna, Secretary, pakiklaro nyo nga yun. When you say fire chief, sino yun? Ay, naku, alam nyo na yun. Basta yung pinakamataas ng BSP. Kahit yung, alam nyo, next week, kakasuhan ko na sila lahat eh. Kasi bid rigging sila doon sa fire trucks, bid rigging sila sa equipment, lahat bid rigging. Na pinag-aralan na namin talaga eh. Hindi, pero tambak. Ang kapal talaga ng mukha nun, kayo mismo, yung opisina ninyo, ang gustong i-penetrate? Ayun, totoo yan. Totoo yan. Paano po ang naging eksena, Secretary? Ikwento nyo nga sa amin. May birthday party. Isang barkadong malapit sa akin. Pumunta siya. Biglang tinabi ng isang kanang kamay niya, yung barkada ko. Sabi kay Chef, may 1.5 million siya kada truck. Walang yan, no? Hindi nyo pinusasan eh. Hindi ko magsasabi sa akin. Siyempre, nung isunod na araw, pinaliguan ko ng mura yung fire chief natin. Sorry ha. Pero galit talaga ako. Diba? Tinitigilan na nga natin yun eh. Tuloy pa rin sila. Ngayon, may case build-up na kami. Pwede na, kakasuhan ko na sila lahat.
Pero ngayon po ba ay are you firing or relieving the fire chief? Oo, ang magbibigay, only the president can relieve the fire chief, pero nagbigay na ako ng mga recommendation. Oo. Hindi, pero alam nyo, nakapangingilabot yung binanggit nyo na 15 billion, that's 15 billion a year? A year. Ang nauuwi Mula sa fire inspection corruption? yan. Oo. Sa corruption, mula fire inspection, aakyat yan hanggang fire chief. Eh baka walang matira sa bumbero natin pagka ganun. Ganun na nga. Ganun na nga. Kaya yung mga nasa ilalim, yung mga hindi fire chief, di ba? Sila naman, siyempre, kung nakita na systemic ang corruption, pag may sunog, iba dyan, tatama rin. Hihingi muna bago bumomba kasi nakikita nila, lahat ng taas nila, corrupt eh. Oo. Di ba? Ganun yun, nakakahawa yan eh. Oo. Nakakahawa. Hindi, saka, Secretary, tama kayo dun eh. If they can get away with their crime, gagayahin ng iba, okay naman eh. Nakakalusot eh. Pero oras na may masampulang kayo, eh medyo magpepreno yung mga ibang bugok. Ano? Tama. Sumobra na talaga. Sumobra na. Bakit po ganun kalakas ang loob kahit na very proactive kayo, hindi lang naman sa Bureau of Fire, pati sa iba pang agencies na nasa ilalim ng DILG, Secretary? Kasi unang pinag-aralan ko yung PNP eh. Pinag-aralan ko yung sistema nila, pinag-aralan ko yung kung paano yung corruption sa kanila. Sa mabuting palad, nakuha ko ang perfect na PNP chief, si Nartates. Lamhilig si pera yan. Napigil namin ang lahat ng kalokohan dyan. Halos lahat, hindi naman perfect Yes. Pero masasabi natin, ang trust rating ng PNP ngayon, highest in its history, 80%. Ang tiwala ng mga tao sa pulis. Kasi pag nakikita nila, nagtatrabaho talaga. Itong PFP kasi walang sumisilip sa kanila eh. Ang piniprevision nila, yung middle class, yung mga naghahanap buhay. Yung mga yan naman, para matapos lang, sige, bayad na lang ako. Diba? Para wala nang permission. Wala namang kakaso sa kanila eh. Pero tama na, talagang nakasawa na sila. Kaya ngayon, nag-case build-up na kami. Alam na namin kung sino player, alam na namin paano sistema, kakasuhan na namin sila. Mga ilang tao ho pinag-uusapan natin na makakasama sa mass sibakan? Ang unang 20 next week siguro. First 20, opo. Pinakataas. Pero pati inspector sa baba. Kasi ang ginawa namin bago sistema ngayon, nag-training na sila. Bumili na kami ng mga body cam. Ayun. Tapos naka-log-in, merong notice kung kailan sila mag-i-inspect. Kung nga rin sa Katunying, siwana mo, yung restaurant mo. Opo. Diba? So makikita, may recording. Naka-body cam sila ngayon na diretso sa sistema namin. Ang requirement niyan, kung anong sinisita nila, anong sinasabi nila, makikita namin lahat eh. Opo. Within there and then, sasabihin nila kung may violation o wala. Kung wala, issue the business permit right there and then. Kailan po ninyo ipoprocure yan at kailan magte-take effect yung may body cam yung mga inspectors? Na-procure na namin. Training ngayon sa Cebu, tsaka NIR, tsaka Mindanao. Training na Metro Manila. So effective Monday next week, naka-body cam na sila. Naku, napakalaking bagay. Alam nyo, pinaligayan nyo ang mga business owners, mga business establishments na ginagawang gatasan ng mga kulokoy dyan sa BFP. Hindi naman natin masasabi na Bureau of Fire lang yan. Ang totoo sa mga LGU din. Pagka pahihirapan ka talaga sa pagkuha ng business permit, building permit at iba pa. Pero mabuti at natutukan po nyo itong Bureau of Fire. Yung binanggit nyo kanina, parang feeling yata ng Bureau of Fire, wala naman nakatingin eh. Nakatutok kasi sila sa PNP. Ganun na ganun. Ganun. Meron pa silang may racket pa sila na basta gusto mo pumasok ng Bureau of Fire, babayad ka 500,000. Yung aplikante. Aplikante para maging bumbero? Oo. Anak ng baka, kahit saan Ibang klase talaga. Sabi ko, pinaka-corrupt yan sa lahat ng nasa ilalim ng DILG. Baka naman pero ang gandang headline SILG fires
fire chief. Dalawa. Wala naman ako alam dyan. Ano lang ako? Subukan ko lang gumawa ng headline. Gumagawa lang ako ng headline sa isip ko. No? Pero Secretary, ulitin ko lang, marami kayong mapapasaya kapag, especially pag naging consistent po ito at maipatupad hanggang sa kabababaan, dahil yung mga sumusunod sa batas, sila pang piniperwisyo nitong ibang mga may kapangyarihan. Totoo yan. Ang pinakakawawa sa atin yung middle class eh. Sila ang pinakakawawa. Yung katulad kayo, may restaurant kayo. Pero mo, ang daily average take nyo, ganito lang. Tapos may corruption pa sa BFP. Peperwisyo yun pa kayo, di ba? Talaga. May trabaho na sila, maganda pension nila, mataas ang sweldo nila, tapos ganyan pa sila. Ako, nakakainit ng dugo. Nakakainit talaga ng dugo. Secretary, mabuti na lang at maganda ang kalusugan nyo. Nag-workout ba kayo araw-araw? Akala nung iba, pag nakatayo kayo sa ibabaw ng truck ng bumbero, si Christopher Reeve kayo eh. Hindi yan. Kasi ano lang, health lang. Opo. Isa na lang, Secretary, pupunta ba kayo sa Cebu, yung landfill na gumuho? Oo, nakaschedule na kami next week. Kasi kung pumunta ako ngayon, hindi ako makakatulong eh. Yes. Dahil magulo yung... Next week, may full report na ng PNP, pwede na ako pumunta. Ang mahirap kasi alam mo kung katulog ka napunta ron, pupunta lahat ng press, tapos itigil ang trabaho, itigil ang lahat, diba? Mag-explain sila kung ano nangyayari. Mas mabuti ng after the fact pupunta ako. Kasi full blast naman ng mga tao natin doon. Ando doon naman lahat. So, i-delay ko muna ng konti. Siguro, magandang pagkakataon din to, Sec, dahil ang DILG naman ay meron ding... authority dito po sa mga pinapatay yung mga landfill na ganyan together with LGU and DNR, baka pwedeng ma-check na din yung iba pang mga landfill all over, ano? Totoo yan. Gagawin natin yan. Kasama sa dyan din. Yes, sir. Sek, salamat po. Magandang umaga. Salamat ka rin. Hindi na ako maiinggit sa iba. Sabi ko, panay pa interview ni Secretary sa iba. Hindi man lang kami pinapansin. Salamat naman. Pinansin niyo na kami. Ikaw pa. Lapat mo sa akin. Secretary John Vic Rimulya, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Jen Subardiaga, 7:39 na. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Kuya Boy Fabian, Tilani, sino itong sikat na showbiz couple na sabi ng mga marites ay hiwalay na raw? Ito ba yung power couple? Nag-deny si Marian Rivera saka si Ding Dong Dantes, di ba? Tapos si Jeneline Mercado saka si sino pa saan yung Dennis Trillo. Sabi, hindi kami yan. Sino pa ba ang power couple sa showbiz? Sino kaya sila? Naku, abangan nyo. Kuya Obet Imperio, Ate JJ, meron kayong mahuhulaan ngayon. Si Nets Itay. Mamaya, abangan po niya ang pagkalipas lang ng ating mga umaarangkadang mga balita. Alas 7:47 na umaga. Unahin natin si RH15 Giselle Ricafort. Hindi pa ba inaabolis, dinidisband ang ICI? Hindi, tuloy daw yung kanilang trabaho. RH15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Tuwing wala pa ring bagong mga commissioner itong Independent Commission for Infrastructure na sumisilip sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kasunod yan ang sunurang pagbibiteo ni dating Public Works Secretary Babe Singson at Rosana Pajardo. Iginiitaman ng komisyon na patuloy sila sa kanilang trabaho kabilang yung pagbawi sa mga ill-gotten asset. Sa kabila ito ng umano'y nakatakdang pagbuwag sa komisyon sa uno ng susunod na buwan. Ayon sa ICI, kagyat nilang inaaksyonan yung mga credible na impormasyong kanilang natatanggap. Matapos na rin yan
yan doon sa pagkakakumpiska sa mahigit 10 luxury vehicle na inuugnay kay resigned Congressman Saudi Ko ng Ako Bicol. Patuloy raw na nakasuporta yung Independent Commission sa iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pag-recover sa mga nakaw na asset at maibalik yung resources sa taong bayan. Sa impormasyon ni Senator Amy Marcos, kasado na raw nabuwagin ang komisyon sa Pebrero dahil tanging si Chairman Andy Reyes na lamang yung natitirang commissioner sa ngayon. Una na ring sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na maaring may 2 buwan na lamang yung Independent Commission bago ipasa sa kanyang tanggapan yung findings sa kanilang investigasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Si Boy Gonzales, asan na si Boy? Hoy, Boy Gonzales, congratulations sa iyo ha. Yung palang mga kasong isinampa sa iyo, na-dismiss na. Wala naman talaga, pambira naman. Ano naman ang magiging batayan nila sa pagsasampa ng kaso kay Boy? Pero alam nyo, kaming mga nasa media, at least yung mga legit ha, wag nyo namang kaming hahamunin, pero sa totoo lang mga kababayan, sa mga legit na media personalities, broadcasters o kaya print media, ang kasong libel ay badge of honor. Opo. Sabi nga nila, kapag ka umabot ka ng mga 20 taon sa media tapos wala man lang nagsampa ng kaso, ibig sabihin, hindi ka effective. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Si Kuya Angel ba ay na-dismiss na rin yung kaso niya? Dismiss na rin? Pambira. Baka palakasan dito ha. DOH muling nanawagan sa publiko na magpabakuna. Naku, ang daming may sakit ngayon. Baka nalilimutan nyo, meron pa kayong kulang na bakuna. RH29, Boy Gonzales, come in boy! Muling nanawagan ng DOH sa publiko na magpabakuna upang maiwasan ang iba't ibang karamdaman na maaaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkasawi. Ayon sa DOH, ang pagbabakuna ay isa sa mga pinaka-epektibo at ligtas na paraan upang maprotektahan ang sarili, lalo na yung mga bata, matatanda at iba pa mga vulnerable sector laban sa mga nakahawang sakit. Sa abiso ng kagawaran, libre ang pagbabakuna sa mga health center at sa mga DOH sa bagong urgent care and ambulatory service o bukas center sa buong bansa. Sabi na sa mga bakuna, maaaring makuha ang laban sa tuberculosis o TB, hepatitis B, polio, pneumonia, measles, mumps, rubella, SPB, at tetanus at influenza. Ang mga bakunang ito ay maaaring ibigay mula sa mga sanggol hanggang sa mga senior citizens, depende sa rekomendadong schedule ng pagbabakuna. Binigyan din ng DOH ng mga bakuna ay napatunayang ligtas at epektibo upang maiwasan ang malubhang sakit sa pag-hospital at pagkamatay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga kumpanyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2 por 2. Ay, Kuya Lito David, happy birthday sa iyo. Ay, ilang taon ka na ba, Kuya Angelito David? Magandang morning din, Kuya Jerry Labasan sa Laguna. At advance happy birthday kay Kaseli Lagmay. Magandang morning po sa inyo. Advance happy birthday kay Tita Oreng. Tita Oreng, happy birthday po sa inyo. Binabati din natin ng happy birthday ang Matikas. Napunta na ba kayo dun sa zoo dyan sa Clark? Parang Clark Zoo na. Basta may zoo dyan sa Clark. Napakaganda nung zoo na yan. Ang may-ari po niyan, mga kababayan, baka Clark Safari, ang may-ari po niyan, mga kababayan, baka hindi nyo kilala, ay isang napakabait na tao, si Kuya Romeo Siksyon.
Kuya Romy Siksion, happy birthday po sa inyo. At magandang umaga rin kay Dr. Jessica D. Dr. Jessica D, good morning. Clark Safari pala. Clark Safari. Baka kailangan nyo nang palitan yung bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Pangunahing balita. Uy, sino tong sikat na showbiz couple na usap-usapang hiwalay na? Sino nga kaya sila? Tinutukan ng mga marites. Morly Alinyo, ikaw na ang susunod. Sandali po lamang. Balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y... Marami ding nagmamahal at nakakamiss dito kay Tita Morly Alinyo. Hindi, totoo, Tita Morly. Pagka nagpupunta ako sa ilang mga event, ba't walang showbiz report ng showbiz legend? Kaya Raycat, magandang morning. Magandang morning din kay National Electrification Administrator Nani Almeda. Kuyang Nani, magandang morning. At magandang morning din kay Kapopoy. Ano ba to? Si Ogot ba to? Ogot. Magandang morning, Ogot. At kay Ka-Ed Galang ng Kabanatuan. Sino kaya itong sikat na showbiz couple na usap-usapang hiwalay? Tinatanong din to ni Ninong Dong Tolentino. Sino kaya ito? Sino pa itong dininay na to ni Marian at ni Ding Dong? Dininay na rin ni Jeneline Mercado at saka ni Dennis Trillo. Sino kaya sila? RH47 Morly Alinyo. Magandang morning, Morly! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, hanggang ngayon, Katonying hindi matukoy-tukoy kung sino itong kilala at sikat na showbiz couple na lihim ng hiwalay. Matagal na umano, mga 3 months na umanong hindi nagkakasundo ang jowang ito, mag-jowang ito, na kung saan, ay hiwalay na daw talaga. Yun ang usap-usapan. Marami ang nalulungkot dahil alam naman natin na maganda naman ang kanilang samahan. Totoo ka, dati-rati kasi tatlo yan hinihinala dati, si Marian at si Ding Dong. Akala ko 3 yung jowa ng anong lalaki. Tapos, parang kaibigan mo yata itong lalaki na ito. Oo. Naisip ko. Friend mo to. Alam mo naman tayo, friend to all. Sige, parang naisip ko, friend mo to. Tapos, itong si actress naman na dininay din ni Marian at ni Ding Dong. Kasi sila yung talaga naman tinututukan. Pero may naiwan pang isa. Yun daw talaga ang may problema. Yun talaga. Si actress na sikat at yung kanyang jowa naman ay isang celebrity na hindi naman actor pero kilalang kilala sa showbiz. Kilala din. Saka lahing showbiz talaga yan. Talaga. Oo. Kaya naman, marami ang nangihinayang kung talaga daw nahiwalay na ito. Although hindi nagsasalita yung dalawa. Pero kung paniniwalaan ng chismis, nako, sa 3 pinaghinalaan, siya na lang ang naiiwan. Sila na lang hindi nagde-deny, no? Sila na lang hindi pa nagde-deny. Buti pa si AJ Rabal, umamin na, no? Na 5 ang anak niya. Totoo ba yun? Oo, Totoo ba 3 kay Aljur. Ganon? Bilis, di ba? Para silang mga rabbit, no? Hindi, tatlo na anak nila ni AJ kay Aljur? Ano? Hindi ba kailan lang sila? Abay, medyo matagal-tagal na rin naman. May 10 taon na ba yan? Ay, wala naman. Kaya lang sunod-sunod kasi may mga ganong babae talaga na... Kami mga babae kasi, may kayo mga babae, may babaeng mahakbangan lang, ano?
Oo, totoo yan. Jaundice na. Jaundice na. Yun ang nakakaloka si Super Mega Kabaliw dun sa ibang kababaihan. Sa ibang kababaihan, na ang daling mabuntis. Ang naturang aktres na hinihinalang hiwalay sa kanyang jowa. Hay muna kay Mami Sherry Ramirez. Ay, Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry. Ayan. At saka kay Engineer Josh Mercado ng PLDT. Ayos na ba yung PLDT mo? Maganda bang... Thank you so Baka naman much. gusto mong lagyan natin ng internet yan. Baka. Internet naman. Internet. Meron. Ang naturang actress ay si Actress. May letter N. May letter N sa kanyang pangalan. M? N. Nancy. N as in Nancy. Ayan, ganyan. May letter N sa kanyang pangalan. Inisipin nyo lang kung alin doon. Basta maliit lang. Konti lang ang kanyang pangalan. Hindi mahabang-mahaba. At si celebrity naman ay si... Kaibigan mo yun. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Parang ako tuloy suspect. Dito, Morley. Oy, happy birthday kay Executive Secretary Ralph Recto. Secretary Ralph Recto, happy birthday po sa inyo. Magandang umaga kay Ate V, kay Governor Vilma Santos. At magandang morning din kay PMS Chief Secretary Elaine Secretary Elaine. Magandang umaga rin pala kay Bright. Kumusta naman ating Bright? Wala ba tayo dyan? Ang daming nakikinig sa atin, nanguhula. Hindi ko na mababasa lahat ng hula ninyo. Oo. Secretary Elaine Masukat, magandang morning! Bantayan natin ha. Ako, meron akong pakiusap sa Office of the President ha. Gusto kong malaman, kapag kasi presidential appointee, halimbawa tulad nga nitong yung Undersecretary ng Department of Transportation na si Yusek Ricky Alfonso, ano ba? Dapat meron kayong closure nun eh. Ano ba ang naging closure? Kung inabsuelto ninyo, sabihin nyo sa amin kung inabsuelto ninyo doon sa kanyang pagkakamali. Hindi yung bigla na lang nagpalamig lang tapos andyan na naman at gumagawa na naman ng abay talaga. Kung sino man ang in charge dyan, Secretary Ralph Recto, Secretary Elaine Masukat, pakisilip nga nyo itong Yusek Ricky Alfonso. Ito po yung naalala nyo, yung naka-Lexus, yung bumaba, nakawangwang, tapos yung sasakyan hindi nakaristo sa kanya, nakaristo sa ibang sa isang kumpanya na involved sa insurance. Nalang ko po naman. Kaya lumalakas ang loob ng iba. Palamig lang daw, ayos na. Ano yun? Isda ba kayo? Niyayelo lang. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.